At dahil kasama po natin din ngayon si Assistant Secretary Albert, may mga updates din tayo mula sa Department of Health. Asik Albert, ano po ang masasabi ng DOH sa panukalang batas na inihain ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senador Erwin Tulfo na layong pondohan po yung mga gamot at medical equipment ng mga public hospital mula sa pondo ng indigent patients? Yes, Joshua and Yusek March, malaking pasasalamat po ng Department of Health na napag-uusapan uli ito, yung ating medical assistance for indigents and financially incapacitated patients or MAIFIP. Ang ating pong magiting na Senador, Erwin Tulfo, nag-file po siya nung siya po'y ACT-CIS Party List Representative po, no, yung House Bill 11444 na nanggaling na rin doon na sinabi nila then Representative now, Senator Erwin Tulfo, na kailangan nga yung MAIFIP, mailipat na yan at mapunta na sa panggastos para sa medisina at saka sa ating mga medical equipment kasi karaniwan yun yung pinagkukulang eh. Kung di ako nagkakamali, meron tayong video ni Secretary Erbosa na pwede nating mula mismo sa ating kalihim at makita po natin siguro yun. Gaano kalaki yung may tutulong nito? Malaki yung maitutulong natin dito, no? Kasi imbes na dumaan pa tayo dun sa mga sinasabing guarantee letter na hindi naman po namin ginagamit sa ating DOH, diretso na po dun sa mismong gastusin kung may mga gamot na kailangan, kung may mga equipment, magpopondohan na ho ito para hindi po nagkukulang sa ating mga ospital. Alright, I believe we have the soundbite or yung pahayag ni Secretary Ted Herbosa. Panoorin po natin ito. Ito po ang inyong kalihim, Secretary Ted Herbosa, kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan. Gusto ko sanang magpasalamat kay Senator Erwin Tulfo. Nabasa ko yung kanyang House Bill na final last February, House Bill 111444, na siyang naglalagay na yung mga ayuda funds, kagaya ng MAIFIP, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients, ay magamit pambili ng mga gamot at equipment. Ito po ay isang magandang mungkahi at ako'y sumasang-ayon sa ganitong legislation, no, para maging maisa batas at mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo ng mga healthcare individuals. So, tuloy-tuloy na pinagaganda namin ang pagbigay ng medical assistance, lalo na yung ating sa mga private hospitals na kumisan ang kulang ay ang documentation. Kapag hindi naman po nagkukulang ang pondo, nandiyan dyan po ang funds, nandito ko ngayon sa DBM, at basta may documentation, nababayaran naman po ang ating mga hospital. Yun lang, maging malusog at masaya. Maraming salamat. Asik Albert, may tanong lang ako, no? Yes. So, ang ibig sabihin nito, under this new proposal, may ililipat na, hindi na sa Kongreso hihingi, kundi ililipat na ito sa DOH lahat. Yung proseso lahat, DOH na. Tama po ba? Tama yun, Yusek. Na ultimately, alam naman natin na sa ating konstitusyon, no, ang ating Kongreso ang siyang may power of the purse. Pero pag sinabi nila na ito ay budget na, tulad nung sinabi ni then Kong now Sen Erwin Tulfo, no, na dapat yung MAIFIP, bawasan na yun at ilipat na. Nasa House Bill 11444 yun eh, na naway ngayon ay may isa katuparan, no, na hindi na dapat sa MAIFIP pupunta, dapat diretso na ho dun sa sinasabing maintenance and other operating expenses ng ating mga ospital. Alright, Asek, may iba tayo ng konti do. Mayroon pong pinamahagi ang DOH ng mga ambulansya na may advanced life support system. Can you give us more details about this? Yes, Joshua, no, napagpala po tayo na sumama tayo sa ating kalihim Secretary Ted Herbosa. Andun rin po sila Secretary Mina Pangandaman, Secretary Sani Angara, Secretary Bonoan, and also many other officials. No, nandun po kami sa Marawi City last Thursday and Friday. 41 ambulansya po ang pinamahagi sa iba-iba pong mga munisipalidad. Kasama na rin po ang Marawi City sa probinsya ng Lanao del Sur. As sinabi nga ho ni Secretary Herbosa, hindi yan patient transport vehicles, mga ambulansya po. Tawag namin Category 2. Meron tayo ng mga advanced life support equipment. Yan po yung nakikita natin sa monitor. No? Yan po yung mga actual distribution po at kasabay namin yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa Marawi City Rehabilitation. Utos po kasi ng Pangulo. Sige ko lang ng konti, Asik. Ano po yung kaibahan ng Category 2 na ambulansya kumpara dun sa ordinaryong ambulansya? Meron kasi tayong tatlong levels. No? Meron tayong patient transport vehicle. Yan po ang pinamigay
ibinigay na rin ng ating PCSO nakaraan. And then meron rin tayong Category 1, Category 2. Essentially, pag sinabi kasing Category 2, magkakaroon ka ng lisensya, may training rin kami, utos ng Secretary Ted natin na ayon na rin sa ating Pangulong Marcos, dapat train po yung ating mga local government health officers para magpatakbo ng ambulansya. So, kung kailangan, yung sinasabi namin mga doktor, yung may code, yung mga nagka-crash na sinasabi, kaya namin mag-revive sa loob ng mga Category 2 ambulances. Alright. Asik, may tanong ang ating kasamahan dito sa PTV na si Bian Manalo. Ano po ba ang filariasis at paano po makakaiwas ang ating mga kababayan sa sakit na ito? Tama ba yung pronunciation ko? Tama naman yun, Joshua. Bigyan ka ng 85 to 90% filariasis yung ating pronunciation. Yan pong filariasis ay isang sakit na hindi na po natin nakikita sa karamihan ng mga probinsya natin. Kung yung nagkakamali, 1 or 2 provinces na lamang, the names escape me lang. Meron po tayong yung sinasabing Wuchereria, baka magkamali ako, Bancrofti, saka yung ating Brugia malayi or malay, yung isang species po ng mga mga uod sa Tagalog, ng mga worms na nematodes na maaaring mapunta sa dugo ng isang tao mula sa kagat ng isang lamok. Pero hindi ito yung lamok na nakakasanayan natin na sa dengue. Para tayong quiz bee na dito. Yung Aedes aegypti yung sa dengue, yung Aedes Posilius yata, isa pang species ng lamok na iba po yung lugar. Hindi po lahat ng Pilipinas may ganyan at atin pong sinisikap na hindi lamang mapuksa yung lamok, ngunit mabigyan rin ng gamot kasi meron pong gamot sa filariasis. Nakikita ho ito bilang elephantiasis, namamaga po yung mga bahagi ng katawan. Minsan sa ari, minsan yung ating mga hita, mga braso. Dahil yan po, nakikita natin sa monitor, yung takbo po ng ating lymph o yung sinasabing likido na nanggagaling sa dugo, nagbabara-bara. So hindi ho ito nationwide. Ito po sa mga piling lugar lang po at malapit na ho tayo magkaroon ng tinatawag na elimination. Alright, that's good. And I believe yung information dissemination natin dito sa mga bagay na ito ay nakapost naman sa ating official Facebook. Yes. Okay. Alright. Albert, may way po ba para malaman kung ano yung mga simptomas? Kahit yung basic lang po. And then, kung paano ito maiwasan? Yes. Actually, meron siyang diagnostic test na USEC March. Sa mga endemic areas, alam po ng ating mga health center, kinukuhanan sila ng dugo at nagkakaroon ng blood smear. Pero trivia, again, para sa ating mga high school, hindi siya sa lamang sa ating basta-basta buong araw, sa gabi kinukuha yung blood smear. Makikita rin natin sa screen, nandyan yung mga iba-ibang mga faces, nandyan yung mga iba-ibang mga sintomas. Pero yung sinabi ko kanina, USEC March Joshua, yung ating pamamaga, kapag matagal na po, meron rin siyang life cycle at ang importante dito ay mabigyan kaagad ng gamot kapag na-diagnose po. Alright. Maraming salamat, Asik Albert, sa mga updates mula sa Department of Health.